Tayo po lahat ay magsipayo at pamunuan po tayo sa banal na pagdiriwang na ito ng ating suki po ng araw ng Biyernes, si Reverend Father Anis Chaco. At sabayan po natin ang koro sa pambunan na abing. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Once again, God is so gracious to us that we are able to gather together as a community to praise and thank Him, especially on this first Friday of the month in this season of Lent. Let us thank the Lord for His death, suffering, and His resurrection for all of us sinners. Let us entrust to the Lord all our personal and communitarian intentions, the people for whom we have promised our prayers, those who are sick and those who are really suffering, so that the love of God may fill their hearts and minds. Mga kapatid, aminin natin ng ating mga kasalan upang tayo'y maging marapat humanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na nagpaka akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutubos. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan sa pagtanggap namin ito
Kami naway makapamuhay kayo sa inaasaan mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsuko po lahat at pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong patuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga bala. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano man ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matutuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaawa. Subukin natin silang gustahin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asa at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad inirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi pinibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad naiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi magagalaw. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa napakupukpok siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po tayo na bilang pag-alam sa banal na Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tapoy sa Panginoon. Noong panahong iyon,
Nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudiyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudiyo. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan. Lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman kilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa kanang akin lamang. Ang totoo ang siya nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang lapin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi po niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Magsipo po lahat at pakinggan po natin ang kumitiya. My dear brothers and sisters in Christ, from the reading today, first reading taken from the book of wisdom, we have this thing that the word of God is telling us. What is that? The wicked people always look out a chance to put down the righteous and the virtuous and the good people. Why? Because there is always a tendency, the good people, the virtuous people, the faithful ones, always point to a greater reality called God that is residing within them. So when they look at them leading a very good life, faithful to a God who called them, they feel guilty within. So it's a kind of torturous thing for them to see that. So naturally, there will be oppositions. That is the reason why in the Gospels when you read, if the world has hated you, they will also hate you. Why? Because we know God. And God is in us. And so we align our life with God. And so there will definitely be oppositions out there. So we are expected to see that happening in our lives and in our societies. And in the responsorial psalm, we have this saying or a consolation from God that God is close to the broken-hearted. Why are we broken-hearted? Because when we feel that someone whom we really expect that they love us, we realize that they do not love us, we become broken-hearted and disappointed. So that is a kind of suffering for us within. So that's how Jesus says, if you know me, if you love me, and in fact in the gospel reading he says, you really know where I come from, you know. But our problem is that those people who cherish wickedness in them seem to know God, but in reality they do not know. They just reduce their knowledge to mere familiarity with the surrounding of Jesus, but not going into the person of Jesus. That's why in the gospel reading today we hear, oh, we know Jesus. We know he is coming from Nazareth. We know his brothers and sisters. And even several other people would have said, oh, what good can come out of Nazareth? So the wicked people know Jesus peripherally, externally, but they do not know the interior heart of a God who deeply loves him. If we really want to know God, know Jesus Christ, we have to be Christ-like. How?
The word of God tells us in the gospel reading, you know me, but you do not know the one who sent me, that is the Father. And he says, the Father has sent me, and I do not do anything on my own. That means Jesus is always living not for himself, but for his Father. And so he is obeying the dictates of the conscience, the voice of the Father speaking to him to do. And we are nearing the Easter and the holy season of Lent and the Holy Week, and on Good Friday, we know the amount of suffering that it brought to Jesus by really obeying his Father, by shedding blood in the Garden of Gethsemane. That was the extent of the suffering that he took upon himself for loving you and me, who are wicked people, who are sinful people, who do not know Jesus really, who do not know the heart of God really. We only know the peripheral, exterior realities of Jesus, though we have not entered into the heart of God. So the Word of God really questions us to enter into the heart of God and truly love Him. And if our loving God brings about suffering, as Jesus said faithfully, if you who wish to follow me, pick up your cross, take up your cross and follow me. And God will give us that courage, strength and determination to carry on with life just like Jesus Christ lived, not for oneself, but for obeying the final will of the Father. Looking differently, in a way, when Jesus was there, he wanted to go for the feast in Jerusalem, but then he did not go in the beginning with his disciples. Why? Because there was a lot of opposition towards Jesus from the Jews. He knew that if he would publicly go, they would stone him to death, they would kill him. So Jesus quietly goes. This is how the nature of God is. He quietly shows up, and when he does his thing, he will quietly go away. That is Jesus. So there are a lot of interior voices, just like the Jews who wanted to kill. For example, let me say, if I am conflicted within me about doing God's will and doing my will say, don't obey God. You go your way. So that kind of voice will shut down Jesus, not obeying Jesus. This is your experience, my experience. And that's how constantly it keeps on attacking you, not being able to make you really obey God and His voice. So let us today, having heard the readings, the message what Jesus wants to tell us, let us ask Jesus spontaneously, Jesus, I am struggling now. There are a lot of conflicting voices within me which does not allow me to obey really the plan of God. Help me to live like you, not for myself, not selfishly, but for others, carrying the cross, obeying God and His will, even if it brings along lot of suffering. And so let us be consoled with this particular fact that we responded to in the responsorial Son, God is close to the broken-hearted. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagninilay
sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus. Ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo sa aming Panginoon. Amen. Tayo po ay lalako sa pag-aaral. Manalangin tayo mga kapatid upang ang pagkakaya natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong naman sa kapurihan niya at karangalan sa ating Panginoon at sa buong sambayan niya at magsitayo po ang lahat. Ama namin lumikha, ang pagkakayang ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ang siya nawang magpagintapatan na kami maging lalong
dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat at siya'y pasalamat. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likay. Siya ay sinugo mo para kami sa ibig palayain. Kaya siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hinako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabayan ng banal para sa iyo. Pinatiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang kumbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ng kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinahati-hati niya iyong iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kani, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong natapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen, Maria na Ina ng Diyos, San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalubog-lubog sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pakalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kaskalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo Sa pagkalatso ng harian at kabigyan at pagkakurihan na magkakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magpinayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan sa kanyang piging. Ang napatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ang gagawin na. Isang pila po sa gitna para sa mga tatanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang nga ay loobin mong bumartas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikhan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo mula sa mandali. Ibig po natin pasalamatan ang lahat po na mga sponsors na tumutulong po para sa mabanal na pagdiriwang na ito. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa inyo lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. At ganun din, maraming salamat po sa ating mga koro na siyang nagbigay buhay po sa ating pong pagbigay ng papurit awitin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kasama po yung ating instrumentalist. Purihin po natin ang Panginoon. At higit sa lahat, pasalamatan at purihin natin ang malakas ng Diyos sa tagumpay ng kanyang banal na pagdiriwang na Eucharistia sa hapong ito sa pangunguna po ng ating mahal na pare, si Reverend Father Yanis Chaco. Maraming salamat, Father. Palapakan po natin ang Panginoon. At magsitayo na po tayo lahat para sa panghuling panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-aalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. God bless you. Palapakan natin, purihin ng Diyos.